Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Ado Paglinawan na bumabati sa inyo ng isang magandang Easter week, mga kabansa, in behalf of Secretary Jing Paras. Okay, thank you, Ado. Magandang hapon, paring Ado. Magandang hapon naman sa ating mga kababayan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nahimasmasan sa kahirapan dahil sa kabulastugan ng ating nagpapatakbo ng gobyerno. At ako po ay babati rin sa inyo ng belated Happy Easter, no? At ako ay nangalangin na sana magkaroon naman tayo ng kangay respite sa kahirapan at magkaroon ng mahimasmasan ang mga tao, mga leaders na nagpapasasa lamang at nagbigay ng kahirapan sa ating bayan. And ito po ang programa na Iparas kay Paras. Secretary, bago pumasok ang Holy Week, nagkaroon ng konting sigalot. Pero ito ay nasa media lamang. Dahil sa isang di umano ay gentleman's agreement ni Presidente Duterte kay Xi Jinping tungkol sa West Philippine Sea na tinatawag ng gobyerno. Ito ay marami na namang lumabas na epal dito. Kanya-kanya na naman silang hugot. Okay, siguro bigyan natin ng proper perspective kung saan nanggagaling itong issue na pinagkalukuhan ngayon. Pinagkaguluhan ngayon ng mga anti-Duterte na gustong sumausaw dito sa napakasimple lamang naman na statement ni Secretary Roque tungkol sa isang pangyayari noong presidente pa si Pangulong Duterte. Ito, pakinggan muna natin para dito natin po bigyan ng kahulugan ito lahat ng mga issues tungkol dito. Okay. Sa umpisa pa lang ng Administrasyong Duterte ay mayroon ng status quo agreement sa West Philippine Sea sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ito ay oral sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay rerespetuhin ang status quo. Ibig sabihin, kung ano yung naroon na walang dagdag, walang bawas. Pero sa kabila naman ng kasunduan, ginamitan din ng China ng water cannon, ang resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong 2018. Ikinagalit ito ni Pangulong Duterte ayon kay Roque at ipinatawag ang Chinese ambassador. Dito lumabas ang issue ng China sa pagdadala ng Pilipinas ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Nilinaw naman ni Roque na walang ipinangako si Duterte na tatanggalin ang warship sa nasabing bahura. So dun sa usapin na yun, lumabas na kaya nila water cannon kasi ang kasunduan ng status quo hindi dapat magpapadala ng mga materyales for repair nung Sierra Madre. Wala pong naging kasunduan na tatanggalin ang Sierra Madre sa Ayungin. Hindi ko figure out how come a simple and factual statement na binigay or sinabi ni Ginoong Harry Roque na magkakaroon ng reaksyon sa mga traidor. Sabihin ko na ngayon traidor. Kasi itong mga nagdadaldal muna, itong NSA, mga nakinabang yan sa panahon ni Duterte. Itong si Malaya, Yusek yan ng DILG, ito si Anyo, Secretary ng DILG. Sila pa ngayon ang hihimok sa dati nilang amo na si President Duterte. Wala daw ganun, wala daw ganito.
they were very much aware. Kasi hindi naman si Duterte nagtatago. They were much aware of what transpired because they were always part of the cabinet. Si Anyo lalo. Well, I don't know. Siguro absent si Anyo nitong panahon na ito kasi nagka-COVID siya 3 beses. Baka hindi mo ano ito. But with due respect, ito po, I would like to make a comment on this issue. Ano ba po ang controversy nito? Ito yung mga pinagdadaldal ngayon. Ito muna si Mr. Malaya. Anong sinasabi nitong si Mr. Malaya tungkol dito sa statement ni Harry Roque? We are surprised by the statement by Secretary Harry Roque because it was made clear I think around a year ago by Executive Secretary Medjal Dea that there was no such agreement done between the former administration, the previous administration, and the Chinese government. So I think it is incumbent upon Secretary Harry Roque to explain what are the parameters of this agreement, because what was this so-called agreement? Does this mean that there was an agreement to remove BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal? No, it is not clear what exactly was that agreement. So I think Secretary Roque owes this to the public to explain specifically what was that agreement. Because as I said, there was also a previous statement from ES Medjal Dea, because insofar as this administration is concerned, or the National Task Force West Philippine Sea, we have not seen any document, we have not seen any report that there was such an agreement. And as mentioned by President Bongbong Marcos himself, if ever there was one, he has repudiated it. So, ito si Malaya, na kinabang ito sa panahon ni Duterte. In fact, active na active ito sa PDP, sip-sip ito kay PRRD, siya yung nagtutulak ng federalism. Talagang gusto niyang ma-recognize yung kanyang pagkatao ni Duterte noong panahon na yan. Pero ngayon, tapos na, at iba na namang ano bang tawag niyan, yung naghihila sa kanyang collar, baliwala na yung mga ginagawa ni Duterte noong panahon na siya'y sa Pangulo. Mr. Malaya, sir, wala pong sinasabi si Harry Roque na iba. Wala siyang sinasabi tungkol sa pag-alis ng BRP. Anong pangalan nun? Sierra Madre. What Roque was saying, which was very clear in the interview, was that it was a status quo. What was the status quo? Alam mo dapat, Mr. Malaya, alam mo dapat ng amo mo. What was the status quo? Ano bang status quo ng panahon ni Duterte at ni Xi Jinping? Siguro, ilang beses ka siguro sumama ni Duterte doon sa China. At alam mo kung anong relasyon ni Duterte at ni Xi Jinping at ang Pilipinas noon. The status quo then was walang galawan. So, ibig sabihin, mayroong dialogue parati. But there are, of course, isolated incidents na nagkaroon lang ng konting misinterpretation because China has made it clear as part of the status quo was not to deliver any construction materials to the BRP. It's not to further the militarization of that BRP ship, Sierra Madre, such that it will become a full-blown military camp in the Ayungin. Maging permanent structure. Yun lang naman ang mga isolated cases. Otherwise, Duterte
nagkaroon sila ng usapan ni Xi Jinping, well, whatever you call it, gentleman's agreement, executive agreement, or whatever. But ang bottom line dyan, is that valid? Yung agreement na yan? It is a valid agreement. For me, as a lawyer, and have read the jurisprudence, even in the EDCA case na umabot sa Supreme Court, very clear na the President of the Philippines as the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines is the architect of foreign policy. The chief architect of the foreign policy of the country. So, questionin nyo ba yan? Anong limit niyan? Are you going to inject upon the wisdom of the chief executive? Ngayon, sasabihin mo na, mali yan, hindi yan. At the time when he was the president and he was the commander-in-chief, he had the power. Eh ngayon, porque hindi na siya presidente, questionin nyo. But that has already been valid and binding at the time. And that was only a very simple statement of Roque na status quo lang. Walang pinag-usapan tungkol dyan sa paglipat or pag-alis ng Sierra Madre. Pero kasi ngayon, dahil ang daming mga dating haters ni Duterte during his time, mayroon diyang isa, galit kay Duterte dahil kinampanya ni Duterte in the last election na hindi manalong senador, galit. Yung isa naman, dahil marami siyang boyfriends na kinakalantari, nakulong, galit naman. Ito namang isa, hindi na-appoint sa pagka Chief Justice. Galit din kay Duterte. Kung ano-ano mga pinagsabi ay traitor si Duterte ay mga kababayan, very simple po. Kung ano man ang napag-usapan ni Xi Jinping at ni Duterte at ito po ay nalasap ng taong bayan na nagiging mahinahon tayo, naging peaceful ang ating paligid, walang gera, lumakas ang trade partnership ng China at ang Pilipinas, nakahiram tayo, pina-build tayo, pina-construct tayo ng maraming bridges dyan sa Binondo, sa Pasig River. Nakinabang tayo. Nakinabang din naman ng China sa trading. So, bakit nagiging malahas ngayon compared sa panahon ni Duterte? Because sinabi nitong Malaya na ito, ni-repudiate daw yung status quo nitong bagong Pangulo na hindi man nakakaintindi kung ano ang maayos na foreign policy ng ating. In fact, he even violated his own edict when he went to China, tapos nagtalumpati siya when he came home upon the visit or after the visit that he made in China. We are a friend. Ang foreign policy daw, we are a friend to everyone, an enemy to none. Bakit ngayon, very aggressive ka na, Mr. McCoy, na makipag-away kay China, kay Xi Jinping. At gumagawa ka pa mga executive orders na talagang ina-agitate mo ang ating bansa para makipag-away, makipaglaban. Wala naman talaga tayong kakayahan. Tingnan mo itong isang ito, pinapalaki yung issue tungkol sa executive agreement. Alam mo, if you have, ito dapat nabasa niya itong executive order 292, yung administrative code. Nandoon yung poder ng Pangulo na makipag-usap. Like, let's say, for instance, example, during the APEC in San Francisco, nagpipilit si Marcos ng makipag-usap kay Xi Jinping.
at pinagbigyan siya. Oh. Yung pinag-usapan nila, ano ba yon? Ha? Chismis? Or marites, kwentong kutsero? Of course not. That is foreign policy. Whatever they have agreed, it becomes an executive agreement. Kasi Whether it's verbal or written, kasi nakipag-usap ka sa isang head of state. And you are carrying your power as the President of the Republic. Oh. Keso hindi raw ito nakasulat. Napakatanga naman itong mga kumag na ito. Hindi nakasulat eh. Ang utak kasi nila nasa domestic law. Ang international law ho, ay hindi ganyan na dapat lahat. Yung yung napagkwentuhan natin kanina, yung sa Bay of Pigs. Where between Kennedy and Khrushchev, nakasulat ba yon? Where Kennedy asked Khrushchev to lay off? Ha? Nakasulat ba yon? It was a verbal talk between two heads of state. Even by telephone. Hindi ba valid and binding? Yung inaano nila kay Trump na nakipag-usap kay Zelensky. It was even the basis for the impeachment of Trump. Marami kasi hindi nakakaalam. But Trump was exonerated. Kasi valid yung kanilang verbal. Written ba yun? Ang international law kasi is not static, it is dynamic. It is based on international relations. Whatever Relations. Nung una nga punta ni Bongbong Marcos, mga kababayan, doon sa China, ang happy-happy niya pag bumalik siya sa Pilipinas. Whatever they agreed when he visited there, that constitutes an executive agreement. Now, after that, nung bumaliktad siya at nakipag siya kay Biden, that's another executive agreement. Now, is it proper? Of course not, because hindi naman siya sabi kay Xi Jinping na, pare, babaliktarin ko yung agreement natin eh. Kaya natatawa ako dito sa sinasabi nitong si Malaya na masyadong nakinabang yung panahon ni Duterte kay Duterte, at ngayon i-repudiate mo na yung, I just borrow the words, i-repudiate mo na yung utang na loob mo kay Duterte. Well, that's your own, no? Hindi naman ako pwedeng makialam sa'yo, pero sinasabi nito that Marcos daw already repudiated the if there was such an agreement now between Xi Jinping and Duterte, Marcos has already repudiated it. Actually, ang word na ginamit ng presidente was, if there was any, then I will rescind it. Then I am rescinding it. Ngayon, ang tanong ko, Secretary... Hindi, repudiated ginamit niya eh. Hindi, ginamit ni Malaya. Yeah. Pero yung ginamit ni presidente, rescind. The same lang yan. Pero ang epekto nitong gentleman's agreement, bumukas ang pinto ng Pilipinas para pumasok ang development from China. Yes. Itong recession at o repudiation, ano ang nangyari sa atin? Hindi nga, kaya I was about to say that. Sino ngayon ang trader? Ang ganda-ganda ng agreement, verbal executive agreement, that is allowed by law. Nandyan yan sa Republic, sa Constitution, nandyan yan sa Executive Order 292 na nag-guide ng Presidente assisted by the Department of Foreign Affairs. That is within the duty, responsibility, and powers of the President. Yeah, he is the chief architect as defined in the Supreme Court ruling. Borrowing the words of the Supreme Court in a decision, the President of the Philippines is the architect of foreign policy. So, kung nagkwentuhan sila ni Xi Jinping, nagka-agree sila. Sino magsasabi sa kay Presidente na, oy, mali ka? Sinong may power? Si Malaya. Tapos ngayon sasabihin nitong Malaya, repudiate daw. Pwede ba yung i-repudiate?
may agreement. Siyempre, bilateral yan Hindi naman unilateral yan So, ibig sabihin, sige, i-repudiate mo as far as the Philippine side. But as far as the China side is concerned, that is binding still to the country. Hindi naman porque ni-repudiate ni Marcos, ay parang ni-repudiate lang niya yung si Presidente. You are now repudiating the commitment of the country because because Duterte, agreed with Xi Jinping in representation to the country. Di ba? Hindi naman personal nila yung kwentuhan na yun. Na to maintain a status quo, the President at the time was bringing in the country para maging peaceful ang ating bansa. He meant well for the country. He meant well that tuloy-tuloy yung trade agreement, tuloy-tuloy yung mga facilities in loans, grants, economic trade, yung banana natin, yung mga durian, yung mga mangga, tuloy-tuloy. Tapos i-repudiate mo. Now, kaya nga nagalit si Xi Jinping. Because as far as Xi Jinping is concerned, his agreement with Duterte was still binding. Tapos ngayon, papasukin nyo ngayon dyan sa may usapan silang status quo, pero babaguhin nyo na ngayon, gigiitin nyo na ngayon yung tuloy ng tuloy kayo, dala ng construction materials yan. Yun ang kayo mismo. Pagdating ni Marcos, sinira nyo ang relasyon ng China at Pilipinas dahil nagiging boy ka, nagiging errand boy ka ng Amerika. Ikaw ngayon ang sabi nga sabi nga ni Malutikia, Marcos is the poster boy of the Americas, of Biden. Kita mo yan? Kasi siyang inuutusan ni Biden. Marcos, sabihin ni Biden, tawagan ka sa Marcos, punta ka sa Australia. You represent me at sabihin mo doon na makipag-alay sa atin. Marcos, lustahin mo yung pera mo dyan sa Pilipinas. For me, you be my agent. Punta ka sa Germany. Punta ka sa Czechoslovakia. Tapos mag-report ka sa akin, punta ka sa Amerika, kasama mo yung Japan. Tapos ang kaibigan natin ngayon, hindi ang China, ang Japan at saka Amerika. Pero mga kababayan, naalala niyo pa ba? Siguro, hindi ko alam kung karamihan sa inyo ay hindi pa pinanganak. Pero yung mga tatay nyo, mga lolo nyo, alam nila kung ilan ang pinatay ng mga Hapon. 1 million Pilipinos. Alam nyo ba, sa gera ng Philippine-American, 20,000 katao ang pinatay ng mga Kano or namatay. Pero sino ngayong best friends ng Pilipinas? At sino ngayon ang numero 1 puppet na hindi niya naalala na ang daming pinatay ng mga Pilipino nitong dalawang bansa na ito? Itong Marcos. Sunod-sunuran ngayon kay Biden. Now, yun na nga sinasabi ko, kung talagang ninanais nitong mga siraulo na mga leader dyan sa Armed Forces, sa Coast Guard, dyan sa NSA, na marapatin nila itong order ni Marcos, executive order na magprepara para maggera. Ay sinabi ko nga sa isang vlog, isang episode natin na I'll volunteer. Kung yun talagang gusto nyo na maging masaya kayo, tapos ang mga Pilipino ay i-brainwash nyo na umaklas against China, I'll volunteer. I'll volunteer. So, gusto ninyo, sa tuwing maglalagay tayo ng, or magdi-deliver tayo ng supply, magdala tayo ng mga baril. Pagka sinyawer tayo ng China na, partner?
ng tubig. Water. Ay, barilin natin yung mga incheck. Kasi baka sabihin naman natin, nasugat yung mukha ng isang sundalo, isang Coast Guard, natapon yung kanyang mga ganito, nasira yung kanyang cellphone, bago sila balili na natin para magkagera talaga ang gusto natin, di ba? Buti na lang may nakapagdala ng white flag yung No? yung mga sundalo. White flag. Wala pa ng gera, white flag na kayo. Ano ba yan? Tubig pa lang yan, white flag na kayo. Alam mo, mga kababayan, ito po, marami kasi, ang mindset kasi nila dito, kung ang isang Pilipino, isang media man, or isang vlogger, isang social media, magsasabi na, awat muna tayo, diplomatic lang. Sabihin na nila, hindi, traidor ka Pro-China ka ang hangarin lang naman itong mga social media practitioners na ito na umaawat para hindi magkagera kasi alam nila yung consequence ng gera. Maraming mamamatay dahil napaka-powerful at napaka-advance ang kapabilidad ng China to kill all of us. Tapos sasabihin nyo, hindi, kayo, bayad kayo ng China, kayo. Sabi nung isang babae na anak nung matandang empleyado ng Malacanang, traidor daw ang mga vloggers, bayad daw ni Andanal. Pinabayaran daw ng mga China just because Katrina Ponce Pilato. I cannot recall her name, but yun ang sinasabi niya na bayad daw yung mga nagdadaldal na ang hangarin lang naman sana ay wag magkagera kasi maraming mamamatay. So, they're just being a pacifist. But aggressive ito. Sige, mag-volunteer ako. Sa susunod, magdala na tayo ng mga baril pero ito, dare ko ito. Dito sa isang dati kong kasama sa Congress na hindi naman siya ganyan ang ugali, pero ngayon, ang tapang-tapang. Siguro sip-sip dito sa boss niya na napaka-aggressive. Gusto niya, sabi niya, alam na naman, nakatihaya lang tayo, hindi tayo lalaban. Sige, pare, gusto mo, magsama-sama tayo uli. Tulad ng dati, magkasama tayo doon sa ating ginawa na pina-impeach natin si Davide. Sama-sama tayo, ikaw, si Escudero, si Manong Noli. Matapang tayo noon. Yan ba yung Bartap Natcher? Ito si Bartap Natcher. Alam nga naman lang daw, titihaya lang tayo. Ito, sige pare. Sakay ka sa barko. Pagdating doon, magdala tayo ng baril. Barilin natin yung mga Chinamen. Tapos, pagka nagkagera, tingnan natin. Pagka binomba tayo, tingnan natin kung may bubomba ba rin ng Amerika o tayo will be left holding the bag. Holding the very empty bag. At sabi ng tatay ni Marcos Jr., yung matalino na Marcos, tatay ni Aimee. Sabi ni Aimee, tatay daw niya yun, hindi daw tatay ni itong isa tatay daw niya yun dahil nagmana daw siya sa pagkatalino ng kanyang tatay sabi nung tatay, well, we are still waiting for the Mutual Defense Treaty to trigger. The Americans are still deliberating in the House of Representatives, in Congress, and in the Senate, while we are all dying already there. So, tingnan natin. Kung pagpapuputok tayo, pag kinakanon tayo, tingnan natin. Kung hindi ba maging totoo yung sinasabi ni Ginoong Ferdinand Marcos Sr. na habang nagdi-deliberate sila, tulad ng Ukraine, silang isa sa mga nagsabi sa Ukraine, sige, laban kayo, banatan nyo yung Russia. Tapos ngayon, nagkahirap-hirap yung Ukraine, ilang buwan na hindi nila inaprobahan yung dagdag na pera ng Ukraine. Lampas isang taon. Tingnan mo.
O, gusto niyo bang maging Ukraine tayo? Kasi pinopromisahan ng Amerika ng napaka ironclad, borrowing the words of Blinken, we will be there as your ironclad supporter. O, tingnan namin yung Ukraine. Malapit na matalo sa Russia. More than 500,000 Ukrainian combatants patay na. Kita 500,000. Tapos, More than. tingnan natin, kung gigirahin natin China, volunteer ako, girahin na natin kagad. Kasi nagmamadali si Marcos Atat na magkipag-gira Kasi, alam mo, he's now becoming so unpopular. Nasaan yung ng publikos? He's becoming so unpopular. He's only 44% na lang. Ayan. Ito si Marcos. Tingnan mo yung kanyang approval rating. 58%, ngayon 44 na lang. Yung Sara Duterte, 59, tapos 53. Alam ang lamang ni Sara Duterte? 9. 9. Oh my God. Yung 9. trust rating, mas grabe. 33 na lang siya. 33. So, ngayon, kaya nga gusto ni Marcos magkagera with China para makalimutan ng taong bayan yung unpopularity niya sa ating mga kababayan. Kasi patuloy ang increase ng fuel. Hindi nagbabago ang presyo ng bigas. 60-70 pesos pa rin. Ang drugs masyado nang tumaas. Marami na masyadong dumanak na ang drugs all over the country. Corruption, napakataas na ng corruption, mga kababayan. So yun po, mga kababayan, di kung gera ang gusto nyo, di tayo ay Pilipino, handa tayo na mamatay sa ating lupang sinilangan. Pero sana itong mga siraulo na ito dapat maging triple dead kayo. Kung ipahamak nyo ang Pilipino bago ma-one dead tayo, kayo dapat ma-triple dead na. Kasi sa kabulastugan na gusto nyo mangyari. Ang inaasahan yata nila ay lulusog yung mga Chinong army dito. The Chinese will not send a single boot on the ground here. Puro missiles lang padadala. At saka bakit naman sila magpapadala? Nandyan na yung mga sundalo nila sa Binondo. Nandyan na sa Asiana. Sa Divisoria. Sa Chinatown, sa Cebu. Chinatown sa Bacolod. Chinatown. They're all over. You really think that these Chinese hindi sila I mean, with due respect, this is my personal view. Pero do you really think that blood is not thicker than water? Nagtahimik lang yan kasi nakikinabang sila sa bansa natin. Pero yung mga ninuno niyan, mga tatay, mga nanay, mayroon akong daming kaibigan, yung mga lolo nila. Pero Secretary, meron sinasabi yung kaibigan mo dito. Dati, ayan. Sige, pakinggan natin yung... Pakinggan natin ito si... sige, para pagkumintahan natin. I didn't really want to have a skirmish with him kasi I have forgiven him already. But tingnan natin. I think the public needs to know what really happened and what's the Philippine interest in that secret deal with Mr. Duterte and China. And also, probably it's the best time to shed light also on the back channel talks back in 2012 because they keep on insinuating and deflecting the issue by pinning the blame on myself and Aquino administration. So I think we need to get these things out in the open. And I'm willing. For the past 6 years under the Duterte administration, they had access to all the documents in DFA and in Malacanang. But they couldn't find anything to remotely connect
or anything that will say na binenta ko at ni Pinoy yung Scarborough. On the contrary, and you can check your records, during that time, during the standoff in 2012, almost 100 ships in China swarmed Scarborough Shoal, both inside and outside the shoal. And right now, only 3 ships remain. And because of those 3 ships, yun ang reason kung ba't nag-file ng arbitration case si President Aquino. And we won that. Too much of you makes our coffee sour. But with due respect, magaling manggatong talaga ito si Davila, ano? Galing manggatong, pero yung ginagatungan mo, wala nang credibility yan. The only person who's giving him credibility is me, because naniwala ako sa kanya na i-forgive siya sa kanyang kaso na makukulong sana siya. Pero that's neither here nor there. Ang importante is bakit na naman nakikialam na naman siya dito. The best person na magsabi sa kanyang involvement is no other than the presidential legal advisor. Wala naman sa panahon ni Duterte, hindi naman siya inaakusa. It was Enrile who accused him of misrepresenting himself. Where can you find a senator, member ng legislative department, na magiging boy ng executive department? Pare, wala naman gano'n eh. And then really did that on the floor of the Senate. Yes. At nag-walk out siya. If there ever is a record, or there are records of your kabulastugan during the time of your favorite president, who is the most unpopular president, Noynoy Aquino, the records are in the Senate, and there is a living witness who is now the presidential legal advisor of Marcos. Magkasama na kayo magkaibigan na kayo ni Marcos ba't hindi niya tanungin si Enrile at sabihin kung ano talagang tunay na pakay mo doon sa China? Bakit mo para aanuhin si Duterte? Sinabi na nga ni Harry Roque, there is no secret agreement. There was just a mutual understanding na parang magkaibigan. Pare, wag na nating pabayaan ang ating mga tauhan. Mag-usap tayo na let's maintain a status quo. Hindi na muna natin pakialaman yung tribunal. Kasi that is makapagpaaway lang sa atin. Status quo lang muna tayo. Trade, economic, diplomatic, yun lang naman. So, kung may secret agreement pa, sa tagal na noon, dapat alam na ng taong bayan yun. Ngayon lang alam mo, madaldal lang ito si Harry Roque, tapos mayroon pa isang madaldal na gustong sumakay sa istorya na repudiated spokesman, gusto pang makisawsaw sa istorya. Tapos na yan. Alam mo, pakiusap ko dito sa mga ex-political or ex-employees ni President Duterte, na hayaan na natin ang ating Pangulo na magsalita. Huwag na tayong magsalita in his behalf. Because our former President Duterte is bright. Is available to say something. He can always say what you are. He can always answer whatever questions. May parati naman siyang press con. Bakit pa natin itong Roque at saka Panelo, bakit pa natin anuhin yan? The best
the person himself. Oh. Bakit ito si Karen magdalakas manggatong ito eh? Bakit Karen hindi ka mag-interview kay President Duterte? Mahilig ka naman. Pero siguro na overtaken na ito ng mayroong magaling diyan sa ABS ngayon, yung Katrina ba? Hindi yung tabingi ang mukha yung Katrina galing magsagot, magtanong. So, yun po mga kababayan, walang ka-torya-torya itong mga Duterte haters nakahanap ng butas para to make them my dear friend Sunny Boy, pakiusap na lang boss, tulungan na lang kita magkampanya doon sa mayorship mo sa Caloocan. I think you'll do better there. Kung papapil pa kayo uli, hindi naman talaga kayo na manalo na pagka-senador. Pero baka makachamba ka sa City of Caloocan. So, doon ka na lang. Huwag ka nang mag-national figure. Okay? At saka nung status quo agreement din si Gasmen at si Ambassador Makehin noong March 29, 2013 under Noynoy Aquino. Wala ka naman sinabi. Ganyan din yun para sa resupply mission ng China sa Ayungin Pilipinas. Kung siya yung ambassador of Noynoy, secret ambassador, kung mayroong secret agreement, mayroon din secret ambassador of Noynoy to China at siya daw yun. Pero imposible kasi executive at saka legislative. How can high official of the legislative be a poster boy or agent of the executive department? Nakakatawa naman yun. And really is the only guy who knows what's going on. Okay? So, ngayon, going back to the issue, ito, pakinggan natin si Ginang Amy Marcos. Sa sinasabi niya tungkol dito sa issue ng South China Sea. The president's sister, Senator Amy Marcos, opposes the creation of the National Maritime Council. For her, the measure attracts what she called Trojan horses of foreign interference through donations, grants, and gifts, which the council has been authorized to accept. Senator Marcos also says emotion rather than reason has prevailed in Manila's maritime conflict with Beijing, and it could lead to what she called a dangerous path. She adds any action that may put Filipinos in danger is gross irresponsibility. Coming from the lady, it would seem paring ado, there's now really a pattern on Amy Marcos. Lahat yata na mga sinasabi ng kanyang kapatid, ginagawa ng kanyang kapatid. Especially on foreign policy. Nire-repudiate niya. Yung sa EDCA, binabaliktad niya. He is always in contrary. And I can only understand. Why? Because Amy is bright. Amy knows what's her politics. Amy knows what's her economics. Amy knows what is a proper and true wisdom, which her brother does not really have any. So, kaya parati niyang nire-repudiate. Kasi, responsibility niya yan younger brother niya yan no matter what, sa kanya pa rin ang tira dahil kung anong kabulastugan ng kanyang kapatid, nagre-reflect pa rin sa older sister, sa nanay. Saka nagka-practicum yan sa sa grassroots politics. As chairman of the Kabataan Barangay. Alam niya ng damdamin. At saka si Macoy Jr., imbis mag-practicum kasi naging governor, absentee governor. At saka hindi niya tinutularan itong magaling na sister niya. Now, well, yun lang po. Ito,
itong may sinasabi si Ginang Marlica. Alam mo, si Ginang Marlica, sobrang ng popularity ngayon. Mayroon pa siyang nilabas na, we will discuss later, na ito palang PDEA, mayroon palang, record na may isang drug addict or drug user na huhulihin nila noong panahon pa ni Noynoy Aquino. Abangan. Abangan natin. Ito na lang. Pakinggan natin ito. Narinig niyo ba ang gobyernong ito na maghanda kayo, mga citizens? Hindi lang military. Kasi walang sasantuhin itong bang-bang-bang na to. Na-train ba kayo na kapag kailangan niyang lumaban, dito pumunta kayo sa ganitong istasyon kasi bibigyan kayo ng mga pang-chorva? Or mag-improvise kayo ng mga sanduko, yun ang sanduko, ng bolo o kung ano man, mga ice pick, mga gano'n. Kasi yun lang naman ang pwedeng ibigay sa atin ng gobyerno dahil nga, imbis na bigyan tayo ng mga bonggang-bonggang pang-bang-bang, nanakawin muna nila. Kaysa ibili ng mga armas para sa citizens in case yung mga ganitong emerhensya, di ba? Nanakawin na lang muna nila. You know what I mean? So, walang emergency preparedness. The fact na galing na kay Kuting, nakikipag-usap na siya sa mga neighboring countries, sa mga allies, chuchu-chuchu natin, dito sa countermeasure package na to. Hindi mo ba alam kung ano ibig sabihin ng countermeasure package? Pagbabadya, di ba? Ano ang gagawin mo? Di ba? Kasi bubuga na sila. Magbubugahan na sila. May evacuation plan ba sa taong bayan na kung ikaw ay malapit sa EDCA site, sa north, sa east, west, whatever, kung saan ka man? Sinasabi ba ng gobyerno na nananawagan ba sila na ito, dito ang direksyon o magbigay ng mga impormasyon? Wala, mga kababayan. Walang impormasyon ng gobyerno, isasalang kayo ng walang like, mga palangga, yung parang, paano ko ba ipaliwanag yun? Di ba? Kumbaga, hindi nga kayo, iba nga dyan sa inyo, hindi marunong mawak ng baril. Kumbaga, isasalang kayo sa bagay na hindi ninyo alam. You know, at the rate we're going, talagang girian na yan eh. Ito na nga, sinabi ko na nga na kung talagang galit tayo, yung mga siraulo dyan namumuno dyan sa ating armed forces, sa ating NSA, at gusto na talagang labanan at tuloy-tuloy yung kasi I am sure mga kababayan, sigurado po ako na pag nagpadala tayo uli ng supply doon, including construction materials, China will not stop. They will even be more aggressive kasi nag-warning na sila. So sooner or later it will really arrive into confrontation. At ako, sabi ko nga, volunteer ako na sige, kung yun talagang to be patriotic about it, then let's confront. Huwag tayong padalos-dalos, tago-tago. Let's confront it. Yun naman ang gusto ng mga siraulo na to Pero, sabi ni Marlica, itong executive order ni Marcos na nagpapalakas ng loob nitong mga ulol na to ay walang preparedness measures. Baka mamaya biglang bumagsak na lang yung isang dongping rocket dito sa harap natin. That will be very bad for our people. Magtatakbuhan yan. Maraming mamamatay. Tapos, ito pa, itong executive order niya? Creating itong body na ito? Added bureaucracy. Ay, gusto pang gumawa, gusto pang magnegosyo. Hihingi pa ng mga abono, hihingi pa. Saan kaya saan niya gagamitin yun? Saan niya gagamitin yung hingi ka ng donation and Is that part of your fundraising for your alleged corrupt activities? Nabanggit na kasi natin sa past programs na nagpasa ang Amerika ng $500 million sa America Competes Act for the purpose America Competes Act. for the purpose of shaming China
So, Shaming China. Shaming. Oh. So gusto niyang makapag-avail doon sa pondo na yan. Kasi ang tinitira nila yung... ang nakikinabang lang yung mga institusyon ni Tariela. Ano bang institusyon nito? Coast Guard. Hindi yung sinasabi mong pinaaral sa yung Powell. Si Raymond Powell. Yun di ba yun ang sabi mo, yung Gordian Act, may pera yan, di ba? Center for Strategic and International Studies. Ang national yung si Anghit. Tapos ito si Batong Kahoy. Diyan kumukuha ng mga pondo lahat. Sinama UP doon sa council. Si J. Batong Bakal, yung institute. Kaya nga kasi maghahanap buhay. siyempre, sino bang magno-nominate yan? Kung makinabang yan sa Amerika ng pera, ang Amerika rin mag-nominate ng mga members niyan. Okay. So, yun lang po, mga kababayan. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at sa akin pong YouTube at Ado Paglinawan. Secretary, paalam na tayo. Magandang hapon muli. Dito po tayo sa Iparas kay Paras.